kapayapaan ni Kristo at salita niyang totoo naway manahan sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Umayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdadala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sasaka nila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo. Sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ngunit sa alinmang bayang hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga lansangan nito at sabihin ninyo, pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa ay ipinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyong malapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga taong sa bayang yaon kaysa sa dinanas ng mga taga-Sodoma. Bumalik na tuwang-tuwa ang 72. Panginoon, sabi nila, kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inuutusan namin sa ngalan mo. Sumagot si Jesus, nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit, parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at mga alakdan at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makapipinsala sa inyo. Gayunman, magalak kayo, hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Ngayon po ay tayo'y nasa 14 na linggo sa karaniwang panahon. Kamusta po ba kayo? Simula nung last week, kamusta po? Aware po ba tayo na lahat tayo ay mga misyonero
Aware ba tayo doon? Pag sinabing misyonero, ibig sabihin, may tinanggap tayong misyon mula sa Panginoon. So, tingnan natin. No? Sabi sa Ebanghelyo, si Kristo ay nagtalaga pa, humiram pa, bukod sa 12, humiram pa siya ng 72 at sila'y sinugong 2 para pumunta sa ibang bayan, sa ibang lugar, at doon ay magpahayag ng mabuting balita. Medyo urgent, no? Kaya nga sabi dito, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Kaya sabi, magdasal kayo. Ipagdasal ninyo na magkaroon pa ng maraming manggagawa. So, ngayon po ay open for application sa mga gustong mag-apply na maging bahagi ng misyon ng pagpapahayag ng mabuting balita. Kaya mo ba? Sa tingin niyo po? Kasi hindi madali. Dahil ang sabi dito, maraming guidelines o instructions na binigay si Kristo. Hindi yung, aalis ka, okay na ba yung bag mo? Ilan ang damit mo? Ilan ang sapatos? Yung pagkain. Di ba ganyan pag aalis? Pero dito, sa binigay na instruction ni Jesus, wala kayong dadalhin. Maliban sa sandalyas, yung tungkod na magagamit niyo rin pang-protekta sa inyong sarili, kung mayroong mabangis na hayop, may ahas o kung ano man, yun lang. Wala kayong dadalhin. Ibig sabihin, importante sa isang magmimisyon, yung may tiwala ka doon sa nagsusugo sa iyo. Sabihin niyo nga po, tiwala. Number 1 yan, sa isang magmimisyon, sa isang tatanggap ng isang misyon, mahalaga na may tiwala ka doon sa nagbigay sa iyo ng misyon. Kasi malinaw na ikaw ay magiging, di ba, parang ikaw ang magiging representative. Ire-represent mo yung nagsugo sa iyo. At ang ipapakilala mo ay hindi ang iyong sarili, kundi yung nagsugo sa iyo. Naiintindihan pa po ba? Okay pa tayo? Yeah. Kaya, matapos itong pakinggan ng mga alagad, humayo sila, at totoo nga, lahat ng sinabi ni Kristo sa kanila, na kanilang sinunod. Dahil sa bandang dulo, ang sabi ng mga alagad, bumalik silang tuwang-tuwa at ikinuwento ang kanilang karanasan kay Jesus. At totoo, tuwang-tuwa sila. Pero yung tuwa na ito, sabi ni Kristo, magalak kayo hindi dahil sumakses kayo sa inyong misyon, kundi ang ikagalak ninyo. Pero mo, sabi dito, no? Hindi lang basta, siyempre nakakatuwa yun, masaya sa pakiramdam, pero mo kahit demonyo, napapaalis nila sa ngalan. Pag binabanggit nila, sabi na, pag binabanggit namin, inutusan namin sa ngalan mo, Jesus, umaalis sila, natatalo namin. Pero higit doon, ang sabi ay, ang ikagalak ninyo ay ang pangalan ba ninyo ay nakasulat sa langit. Sa tingin niya ba? Yung katabi niya ba, nakasulat ang pangalan sa langit? Ulitin ko po, no? Maganda rin kasi paalala ito sa atin. Anong ipinagmamalaki natin sa mundong ito? Kahit si San Pablo sa ikalawang pagbasa, no? Yung kanyang kababaang loob na hindi niya po pwedeng ipagmayabang kung anuman ang kanyang mga nagagawa. Kung ito ay mauuwi lang din sa wala. Dahil na totoo, no? Gaya ng sinabi ko kanina, lahat tayo ay may tinanggap na misyon. Ako, misyon na
pagpapahayag bilang pari. Kayo, ang mission ninyo bilang pamilya. Mission mo ang maging asawa, maging asawang babae, asawang lalaki, maging ina, maging ama, maging kapatid, maging lingkod, anuman ang propesyon, mission niya na ibinigay sa iyo ng Diyos. So ngayon, sumakses ka ba dyan? Nagiging successful ka ba? Ang mga anak niyo ba ay successful na rin? At yan ba ay ipinagmamalaki ninyo? Pero ang tanong, sa tingin niyo, makakapunta sila sa langit? Ano na? Kasi baka hindi natin priority, di ba? No, na gusto lang natin maging successful sa mundong ito. Okay, sige. Kaya mo naman yan eh. Ano ba ang pamantayan ng mga successful ngayon? May bahay at lupa ka? Maraming bahay at lupa? Maraming pera? Nakapagpatapos ka? Mayroon ka ng doktor, lawyer, yung mga pangarap na mga posisyon? Okay. Pero ang tanong, makakapasok ba tayo sa langit dahil nakalista ang pangalan natin sa langit? Isip-isip din tayo, no? Kasi hindi natin to binibigyan ng pagpapahalaga. Pero yun nga din po, no? Maganda na, kamusta? Paano mo ginagampanan ang mission mo? Aware ka ba sa nagiging resulta ng mission? Yung mission ng magulang nito, no? Nasaan kaya ang magulang? Na pinapanood lang ng MGC. Na dapat pinapalabas ng MGC. Walang lumalapit, di ba? Mission natin yan. Gabayan din siya. Pero magandang mapagnilayan natin ng mabuti, no? Na tayo ba sa simula't simula ay nagtiwala na sa nagtiwala sa atin, na sisikapin nating gampanan, sisikapin nating matapos hanggang dulo, at yung tagumpay na po pwede nating maipagmalaki ay yung tayo ay natutong sumunod kay Kristo sa abot ng ating makakaya. At hangarin natin, ipagdasal natin na hindi lang tayo basta maging successful sa mundong ito, kundi ang tagumpay natin ay yung magdadala din nawa sa atin patungo sa langit. Amen?